hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, sa 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Every first and third Tuesdays of the month, una at pangatlong Martes ng buwan ay kami ang inyong lingkod, ang Commission on Human Rights Regional Office 9. Ako naman po mga konsensya, ang inyong lingkod ngayon, si Mr. Daniel Pakulanang, ang inyong Information Officer ng Commission on Human Rights. Siyempre, magkakasama niyo po ako ngayon ng isang oras, no? Si Mr. Daniel Pakulanang yan po ang makakasama nyo ngayon. Siyempre, yung mga kaibigan din natin na nasa studio, no, mga saludo natin, sinasaluduhan natin ng magandang hapon din yung mga technicians natin dyan sa studio. And of course, our dear listeners, no, dyan sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur naman, no, may buntod sa inyong tanan. No, hopefully, naalang mo sa maayong panlawas mga higala natong mga Bisaya, no? Zamboanga del Norte, del Sur, and Zamboanga Sibugay. Dito naman sa mga island provinces natin, ang Sulu, Basilan, at saka ang Tawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. No? Welcome to our program, mga kakonsensya natin dyan, no? Dito sa 1116 DXAS, no? Sa inyong mga radio. At syempre live tayo, no? Live tayo sa Facebook page naman ng DXAS, alright? No, syempre kinasyon de Zamboanga na Centro de la Pueblo también. Nasaluda kita buenas tardes todo. No, tiene cuidado, nako bien caliente el tiempo de aton. No, take the necessary precautions para to protect our health as well. So welcome to our program, no? Ahensya de Konsensya, every first and third Tuesdays of the month, no? Kasama nyo. Although, ang Ahensya de Konsensya, daily naman po yan, no? But every first and third Tuesdays of the month,
Yan, kasama niyo po ang Ahensya de Consensya. Alright, so as the firework fades, kasi bagong taon ngayon, no? Ilang taon lang ba matapos ang we welcome the 2026? Ilang araw pa lang ang lumipas, no? Ano pa lang, exactly 20 days. Pero mukhang mahaba na yung panahon na dumaan, no? Pero again, even sinasabi natin 20 days na after we welcome January 1st, no? About that 20 days ago, we are here once again, no? As the fireworks fade, but the fight for human rights remains. Yan. And again, mga kakonsensya, this is Ahensya de Consensya, and today we will discuss our New Year renewed rights, no? The resolution of Commission on Human Rights for year 2026. Yan is to protect everyone, no? Protecting you in 2026. That is the CHR's resolution for every Filipino. No? We strengthen the CHR, strengthen our resolve for human rights, no? For human dignity, and as the nation welcomes the New Year. So ibig sabihin, pinapalakas or pinalalakas ng CHR ang determinasyon niya, no, namin para sa dignidad ng tao, habang sinasalubong natin, no, ang bagong taon. Yan. So yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung naging tawag nito? Resolution ni Commission on Human Rights. At siyempre, mga kakonsensya, ang layunin po, no, objectives ng ating episode today, no? Sana po we will be able to understand, no, ang renewed commitment ni Commission on Human Rights to protect and promote human rights of all Filipinos, no, under our mantra, no, CHR ng lahat. Yan, ang CHR ng lahat. And also appreciate the role of collaboration among government branches, no, mga civil societies, no, and other sectors in advancing human rights. Kasi importante po, no, mga konsensya, na hindi lang kaya ni CHR, hindi kaya na kami lang mag-isa na magtaguyod, no, mag-protect ng mga karapatang pantao ng bawat Pilipino. We need partners, we need collaborations, no? Kagaya ng ginagawa nating partnership with DXAS 1116, no? Our community radio. Yan. So kami sumasaludo rin, no, sa efforts na nagkaroon tayo ng partnership, CHR and DXAS, para magkaroon po tayo ng programa na ganito. That's why we appreciate, no, yung mga institutions, mga organizations, mga government branches for that matter, and in advancing human rights. Yeah. Also, one of the objective of our episode today is to recognize the important role, the importance of CHR's independence. Bakit na importante na kami independent body kami, no? Hindi tayo parte ng three main branch of government, no? Kasi alam natin na may mga kanya-kanyang mga mandato ang mga agency of the government, but the CHR is an independent body, no? Hindi siya under ng executive branch, hindi siya under ng legislative or judicial branch. Yan, independence, no? Ano ba yung importansya ng being an independent body, no? As a constitutional body that holds a power accountable. Na may mga state agents na gumagawa ng mga violations, we can also ask for their accountability for that matter. Also, part of the objective of our program is to encourage shared responsibility among government institutions and the public in building just, inclusive, and rights-based society in the new year 2026. Yan, part pa rin po yan, no, ng objective ng ating episode ngayon. And finally, later on, no, in the second part of our program, mamaya po, pakinggan po natin yung message mamaya. Message of our chairperson na si Honorable Richard Palpalato,
when he delivers the message during the first flag ceremony, no, for 2026. Mamaya yan, mga kakonsensya, makinig po tayo. Siyempre, nandyan po yung mga directives na binibigay ng ating ang ating chairperson, mga kakonsensya. Okay, so sali po kayo sa ating usapan at kung may tanong po kayo, meron po ba kayong mga komento o mensahe, mag-text po kayo mga konsensya, no, sa mga numerong ito, 0916-296-6625. Again, 0916-296-6625 or sa 0998-844-1410. Again, 0998-844-1410. O kaya, pwede po kayong mag-comment, no, sa ating Facebook page po ni DXAS, no? Hanapin nyo lang po ang 116 DXAS sa Facebook. Yan. 1116 DXAS Facebook page, mga kakonsensya. Ayan mga kakonsensya, sa programa po natin ngayon, no, ang Ahensya de Konsensya, again, pag-usapan natin ang renewed commitment ni Commission on Human Rights. No? CHR strengthens resolve for human dignity as the nation welcomes the new year. Ibig sabihin, pinalalakas ng CHR ang determinasyon para sa dignidad ng tao habang sinusulong ng bansa ang bagong taon. Yan. CHR ng lahat, yan po yung mantra natin, naglilingkod maging sino ka man, no? Renewing our commitment to human rights in the new year. Yan, protecting you in 2026, CHR's resolution for every Filipino. Mga kakonsensya, sa pagbubukas po ng bagong taon, siyempre bagong taon pa rin, 20 days pa lang ang lumipas, no? Because today is January 20, yeah. Sa pagbubukas ng panibagong taon, mahalagang tanungin natin, kumusta na ba ang karapatang pantao ng ating bansa? Maayos ba po? Maayos po ba yung karapatang pantao natin, no? Tayo ba na-enjoy ba natin yung mga basic rights natin, no? Yan yung mga dapat nating tanungin, or may mga restrictions ba na nangyayari sa pag-exercise ng ating karapatang pantao. And so sa araw na ito, mga konsensya, makakasama nyo again ang Commission on Human Rights sa isang mahalagang pag-uusap ang patuloy na pagsusulong ng karapatang pantao sa ilalim ng panawagan ng CHR. Ang CHR ng lahat. And again, we affirm our commitment to uphold the dignity and rights of every Filipino. That's why pag meron po tayo nakikita na may mga tao na nilalabag yung mga karapatan nila, hindi po tayo nakakatulog yan. No? Siyempre, alam din namin na pag kayo nakakapag-witness din po kayo na yung mga karapatan ng isang tao ay nalalabag, mukhang hindi rin po kayo nakokontento. Dapat mabigyan natin ng hustisya. No, ang karapatan ng taong nanlalabag yung karapatan ng isang tao. Okay? Kasi pag sinasabi natin na we are protecting the rights of all, dapat walang exclusion, no? No discrimination, walang pinipili, walang iniiwan, no? Kasi pag pipiliin lang natin na kung kaninong karapatan lang natin, sinong tao lang ang pwede natin, ang gusto natin protektahan, yung mga karapatan nila, mukhang hindi po yan inclusive. Kaya kami sa CHR, kami CHR ng lahat. At naglilingkod po tayo kahit sino ka man. No? Pero alam natin na yan, CHR nga ng lahat. Naglilingkod nga tayo maging sino ka man, pero ano bang ibig sabihin yan? No? Kasi mga kakonsensya, dapat natin intindihin na pag sinasabi nating human rights or karapatang pantao, universal yan. Universal and indivisible. Kahit sinong tao, anuman ang estado sa buhay, no, sa community, sa society,
pare-pareho yung karapatan natin, no? And that is indivisible. Hindi pwedeng i-divide yung karapatan na na-enjoy natin. Hindi natin pwedeng sabihin sa umaga ka lang pwede magkaroon ng karapatang pantao, sa gabi hindi na. Or hindi pwedeng sabihin na okay, mga pogi lang may mga karapatang pantao, hindi po yung ganun, no? Kasi human rights is universal, kahit sino basta tao, may karapatang pantao, and that is indivisible. Kaya lang madalas nating naririnig yung salitang human rights, ngunit may mga pagkakataon na hindi ito lubusang nauunawaan. Kaya tayo patuloy ang promotion and advocacy campaign natin para maintindihan po natin with regard to with regard to human rights, no? Kasi lahat tayo merong karapatang pantao. May ilan na naniniwala na ito ay para lamang sa iilan. Yung mga may kaso, yung mga nasa mga balita, no? Sa mga nasa laylayan, no? Yun ang iniisip ng ibang tao. Ngunit malinaw po ang paninindigan ng Commission on Human Rights. Ang karapatang pantao po ay para sa lahat. Okay? We serve everyone. Women, men, children, elderly, no? PWD, indigenous people, mga detainees, kahit sino po, even journalists. Yeah. In fact, by the way, by February magkakaroon ng CBD, no? Community-based dialogue, yung mga safety for our members of the third estate, mga media naman. Now, we have to remember, mga kakonsensya, that human rights are not privileges. They are inherent. Hindi po yan binigay sa atin. No, inherent yan. Nagkaroon tayo ng first heartbeat sa sinapupunan ng parents natin. Meron na po tayong karapatang pantao. Hindi po yan regalo ni government, no? Government only recognizes our rights. Pag hindi niya nire-recognize yan, ini-ignore niya yan, and then eventually violate, that's human rights violation. No? Kaya we have to reach everyone. Dapat natin ma-cover, ma-reach yung mga tao nasa laylayan man yan, marginalized, vulnerable, or disadvantaged, and practically everyone. No? Kasi alam niyo mga kakonsensya, nasa puso po ng mandato ng Commission on Human Rights ang mamamayan. Pag wala ng mga mamamayan, what is the use of having a government? No? Government, gobyerno natin, ano yan, to establish by the people. Pag wala ng tao, wala na rin government. Wala na rin tayong pag-usapan ng karapatang pantao. Kaya importante po na sentro, no, ang mga tao pag sa usapin ng karapatang pantao. Nasa puso po ng mandato ng CHR ang mamamayan. Yan po ang lagi nating tandaan. Lalo na po yung mga mahihina, mga vulnerable, no, at ang mga matagal nang nasa laylayan ng lipunan, mga marginalized. People are at the heart of CHR's mandate. Kaya lang may mga challenges tayo. No? Pero again, kahit na may mga challenges tayo sa pagsulong ng mga karapatang pantao natin, but yung may mga individual, yung mga Filipino people, no? We admire their resilience and their compassion and even unity. Kasi kahit na ang daming mga problema, no? And even sa pagsulong sa mga karapatang pantao, may mga balakid tayong nakikita. Pero patuloy pa rin tayo at hindi tayo humihinto na dapat respetuhin yung karapatang pantao natin. Now, these qualities gives meaning to the ongoing struggle for human rights. And we salute everyone, no? Na pag they see people whose rights are being violated, they stand up to protect the rights of that person. Kasi mahirap, no? Yung pag-access lang ng education, no? Mahirap yan sa ilang tao. So kailangan meron tayong mga programa na ang pag-access ng quality education pwedeng gawin ng kahit na sino, no? Yung access to health sa mga gamot, no? Kasi sa bawat kwento ng katatagan, mas nagiging malinaw na ang karapatang pantao ay buhay. Ito ay nararamdaman, ito ay nararanasan ng konsensya at dapat nating ipinaglalaban.
Okay? Ito ang na-experience natin ito. Hindi lang ito considered as legal language, yung karapatang pantao. Hindi lang yung legal language. Human rights, ika nga, these are not conceived in the mind, but one arising from the depths of people whose rights, even though not yet articulated, are violated or are being hurt. Ibig sabihin, ang mga karapatang pantao ay hindi isang konsepto na naiisip, ngunit nagmumula sa kaibuturan ng mga tao na ang mga karapatan, kahit hindi pa nasasabi, ay nasasaktan. Minsan hindi natin alam kung anong pangalan ng karapatang pantao yun, pero pag may ginawang masama sa atin, mukhang ano yun, bakit tayo nakakaramdam ng ganito, that we feel like our rights are, being violated. Yun ang tinatawag nating karapatang pantao. And there are mechanisms to protect that. No? Kaya kami, we renew our commitment in protecting the rights of every Filipino. Kaya pag meron po tayong mga, siyempre, yung karapatan natin na nalalabag, at CHR, we're very willing, we are capable of, assisting those people whose rights are, violated. Now, again, we have to clarify. It's important to clarify that under our Constitution and, international agreements, the government has the primary duty to respect, to protect and promote human rights and even fulfill human rights. Ang gobyerno po natin ay may pangunahing obligasyon upang magrespeto, mag-protect, and ang magtaguyod ng mga karapatang pantao natin. Each government departments, mga departamento ng gobyerno, may mga may mga kanya-kanyang karapatang pantao na isinusulong, no? Ang bawat sangay ng gobyerno, ehekutibo, legislatibo, or hudikatura, no? Executive, legislative, or judiciary, ay may mga mahalagang papel na pagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mamamayan. Malinaw ang aming panawagan, no? Sa pagsimula ng taon 2026 ngayon, January, no? Lahat ng institusyon ng gobyerno ay muling pinagtitibay ang kanilang responsibilidad bilang mga duty bearers. They have the duty to every Filipino to uphold, protect, promote, and even fulfill the rights. Okay? Kasi pag sinasabi natin, the government, yan ay ginawa, no, is established ng people, and now the government that we have established has the primary mandate to protect, to recognize, and even promote our rights. And remember, mga kakonsensya, ang karapatang pantao ay hindi optional, no? Ito ay obligasyon. Obligasyon ng gobyerno yan. Kaya if the government fails to comply with its obligation in promoting, protecting, and even fulfilling human rights, CHR can come in, no? Can call the attention of the government agency through our programs, no? Mga services that we have, either through investigation, legal assistance, no? Pwede rin pong policy advisory or what have you. And the obligation to human rights are continuous. Hindi po siya seasonal. Hindi pwedeng, ito lang first few quarters lang ang pwede nating recognize ang karapatang pantao. Kaya after that naman, hindi pwede po. Kasi continuous po ang obligasyon sa karapatang pantao. Hindi po siya seasonal. Hindi po siya optional. Kaya again, it's very important na we have to renew our commitment, no, at the start of every year. Ang pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan. Ito ay may tungkulin, again, na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang mga karapatang pantao natin. Ang maganda lang po dito sa atin, sa system natin, kasi si CHR po is an independent body, no? Independent po siya, hindi po siya under ng executive branch nor legislative branch or judiciary, no? Hindi po siya under ng three main branch of government. Because no less than our Constitution provides under Article 13, nasa Article 13 po, no? Na nagsasabi na there is hereby created an independent office
called the Commission on Human Rights. Yan. So hindi po tayo pwedeng kontrolin ng pamahalaan. Okay? Kasi importante po ang independence in monitoring abuse. Okay? And our independence must be protected. Hindi po pwedeng kontrolin ng gobyerno po si Commission on Human Rights. Kasi yan, no? Ang pagiging malaya po ng CHR ay hindi laban sa pamahalaan. Ito ay para sa bayan, hindi po para sa gobyerno, para sa mga tao po kasi sentro po yung pamahalaan sa puso ng mandato ni CHR. Dahil sa kalayaang ito, because of this independence, nagagampanan po ni CHR ang papel nito bilang tinig ng konsensya lalo na kung may pang-aabuso ng kapangyarihan o paglabag sa karapatan. Because when someone is watching, when someone is monitoring, like the Commission on Human Rights, democracy becomes stronger. Pag walang nagbabantay sa mga ginagawang pang-aabuso ng gobyerno, baka hindi na po tayo magiging demokratikong Pilipino bansa, no? Kaya po, yan, no? Mas maganda yung may nagbabantay, may nagmamasid. Pag meron po tayong nakita na may mga panlabag sa mga karapatang pantao natin, hindi na natin hintayin, no? Yung mga ibang agency, although they have their mandate as well, we can also conduct and initiate our action, no? Pwedeng mag-complain, pwede rin pong motoproprio. Pero again, mga kakonsensya, hindi po natin kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng ibang organizations. Kaya yung collaboration and partnership in the promotion, protection of human rights is very important. Kasi hindi natin maitatanggi na ang pagsulong ng karapatang pantao ay hindi kayang isakatuparan ng isang ahensya lamang like ng Commission on Human Rights. Hindi rin po kaya ng isang departamento. Dapat po tayo magtutulong-tulungan o magtulungan, no? It needs collaboration, it needs partnership. And so we the Commission on Human Rights, no? We extend our gratitude to our fellow public servants in various government agency, mga institutions. Kasi we partner with them. Security sector, sa academe, no, or what have you, no? Meron din po sa mga civil society organizations, no? Sa mga local government units. Magkakaroon po ng collaboration and the partnership sa pagsulong ng karapatang pantao. Nagkakaroon tayo ng mga with the private sector. Again, with the DXAS, meron po tayong partnership. Kaya kami, saludo kami, no? Ma'am Dang, yan. At saka si Sir Eman, yan. So we thank them, no? The management of DXAS for this partnership that we have, no? Aside from that, nagkakaroon po tayo ng mga dialogo, no? Cooperation and reform. This is very important in addressing human rights issues. Now, yeah, as the years progress, 2026 na tayo, and then 2028, 27, 28, and all. As the year progresses, may mga challenges na lumalabas, no? May mga bagong teknolohiya na may mga dalang opportunity. Pero may mga kaakibat din na panganib sa mga privacy natin, sa kalayaan natin, at even sa mga dignidad ng tao. Nandiyan na yung mga AI, no, artificial intelligence na tool na ginagamit. Yung mga surveillance, hindi natin alam. From our cell phones and all. Data privacy, tayo naman, nagbibigay din tayo ng permiso sa pag-download ng mga applications, no? And then we are being tracked where we cannot use the application if we're not going to agree with their terms and conditions. Kaya minsan, yung mga privacy natin, nagiging at stake din, no? Kaya ito tinitingnan din ng Commission on Human Rights. As a result of this mga emerging human rights challenges, especially in
in the new technology na meron tayo, no? Kailangan tayo magiging proactive and more humane. Magkakaroon ng humane response to emerging challenges. Dapat natin itong pag-aralan din, no? Paano ba yung mga data na kinokollect natin. Kaya yan, sa mga kabataan ngayon, no, we have to be very mindful as well kasi kami we live in a world na we transition from the old school into the digital world, no? Yung mga kabataan ngayon very dependent sa technology, no? What will happen if one day mawawala yung technology natin, no? Paano yung survival natin? So we have to become, be responsible. Kami, we can share, no? Kami mga old school, we can share our experiences to the new to the younger generation. Kasi dapat tayo magtutulungan, no? Kami, our wisdom and the knowledge that the young generations have, we have to share our responsibility in the promotion and protection of human rights. Why? Because again, we have to reiterate that human rights are everyone's responsibility. Ang pagsulong po ng karapatang pantao ay hindi lamang responsibilidad ng ilan or ng pamalaan. Responsibilidad po ito ng lahat. Kaya dapat po tayo magsama-sama, no, sa pagsulong ng karapatang pantao. And so, yan po mga konsensya, no. Again, we would like to express our commitment. We reaffirm our commitment to dignity, equality, accountability, and rule of law. And may the values of dignity, equality, and accountability, and the rule of law serves as a guide for all of us. And we also call for a renewed commitment from all sectors, mga partners natin. We have to renew our commitment to human rights. In the new year, may our collective action towards a just and humane society be strengthened. And so from us, the mga konsensya, again, although it's belatedly 20 days ago, we celebrated, we welcome you, New Year, kami, we still greet you, no, na magkaroon tayo ng mapayapa at makabuluhang bagong taon, no, sa ating lahat, no, makabuluhang bagong taon at mapayapa. Yan po mga kakonsensya, no? So up next, pakinggan din po natin ang video message ng ating chairperson, no, si Honorable Chairperson Richard Palpalato during the first flag ceremony ng Commission on Human Rights. In the meantime, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalaala at magbabalik po ang Ahensya de Consensya. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa
maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Ayan, nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang Commission on Human Rights. At ako, ang inyong lingkod, si Mr. Daniel Paculanang, ang inyong Information Officer. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ayan, again, thank you very much pa rin sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa. No? Magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po yung suporta natin sa ating programa dito. Sa mga programa natin dito sa DXAS 1116. Yan. So, pinag-usapan pa rin po natin ang ating renewed commitment, no? Ang commitment ni CHR, ang resolution ni Commission on Human New Year's resolution ni Commission on Human Rights for 2026. That is protecting the rights and dignity of every Filipino. But my dear Kakonsensya, when our agency, the Office po ng Commission on Human Rights, nagkaroon po ng first flag raising ceremony sa Central Office, yung po natin, yung chairman natin si Chairperson Richard Palpalatok, nagbigay po siya ng message para sa amin, sa mga empleyado, at saka yung yung maging directive para sa amin, galing sa ating chairperson, at syempre para sa mga mamamayan na rin. Gusto po namin marinig nyo din yung message po ng ating chairperson via video message po na meron po tayo. Pakinggan po natin ito. Pagtatanggol ng karapatang pantao, ngunit maingat at makabuluhan sa paraan ng pakikipag-ugnayan. This year, we will continue to strengthen our work not only by responding to violations, but by preventing harm, improving our systems and building trust with communities and institutions. Mahalaga ang maayos na proseso, malinaw na polisiya at tapat na serbisyo publiko para sa karapatang pantao, para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Alright, yan po yung video. Honorable As we begin this new Chairperson year, Richard Palpalatok po. Yan. So during our first flag ceremony, CHR flag ceremony for 2026. Now there are words to ponder po from our chairperson
Okay, narinig nyo naman, but I just would like to reiterate some of the important points from the message of our chairperson, that we reaffirm our duty to protect human dignity, no, justice, and the rule of law. The work that we have, the work that we have with the CHR is both a privilege and a responsibility, no? Para sa karapatang pantao po kung bakit nandito po tayo sa CHR. Okay, ang mandato po natin is to serve the public, okay? Not our personal interests. Para sa bayan ang pagserbisyo natin. Okay, para sa bawat Pilipino ang pagserbisyo ng bawat empleyado ng CHR. Yan. Nagbigay po rin po siya ng direction, no, para sa taong ito, no. Sinabi ng chairperson natin. And then he further stressed that we must be firm in principle but wise in action. Siyempre, ganun po talaga. No? Firm sa mga prinsipyo natin. Meron tayong prinsipyo na sinusundan, pero sa pag-act, dapat iniisip natin kung ano yung pwedeng, promoting the dignity and rights of the person. Matatag sa pagtatanggol ng karapatang pantao, ngunit maingat at makabuluhan sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Yan po. Yung message ng chairperson natin. Yan. So sana po meron po tayong natutunan sa episode na ito, no, for this first episode natin for this 2026. Yan. Para sa mga activities naman po ni Commission on Human Rights Regional Office 9, by tomorrow we will be having we will travel to Zamboanga del Norte naman, and then we will meet with the officials of a university dyan sa Dapitan, ang JRMSU, no, Jose Rizal Memorial State University, wherein we will be signing a memorandum of agreement for establishment of Center for Human Rights Education. Yan, magkakaroon po tayo ng MOA signing dyan. And hopefully, we will also be, after that, we will also be, be conducting a human rights education with the Bureau of Fire naman in the city, okay, and with an institution naman, with the Ateneo de Zamboanga University, no, on human rights related session magkakaroon tayo, no. And then this week nagkaroon po tayo ng planning session naman, no. Madugo yung pag-usapan natin ng nagiging session natin, just to to see to it that everyone will be covered, no, in our service with the limited resources that we have. Sana tuloy-tuloy po yung magiging serbisyo namin sa ating mamamayan, no? Yung duty natin to protect human dignity, justice and the rule of law. Kasi yan po kung bakit po tayo nandito. Hindi lang po siya privilege, no, na maging parte ng Commission on Human Rights, but this is our duty, our commitment to everyone. And so, Konsensya, as we welcome the new year, no, the Commission on Human Rights Regional Office 9 naman extends its warmest greetings to all the listeners of Agencia de Konsensya. Thank you very much for joining us, no, last year 2025. Thank you for your continued support. We also thank the management, no, the DXAS, Ma'am Dang, no, Sir Emma Aquino, no, and everyone from the men and women to the men and women of the DXAS for the continued partnership and commitment in promoting human rights awareness and responsible public discourse. May this year bring renewed hope, unity, and stronger commitment to upholding the dignity and rights of every person. Guided by our mantra, CHR ng lahat, we reaffirm our dedication
to serve and protect everyone. Let us remember, human rights are for all, and no one should be left behind. Muli, isang mapayapa at makabuluhang bagong taon sa ating lahat. Remember that human rights are not privilege. They are every Filipino's birthright. And I would like to end this episode, mga konsensya, with this quote from Jose Capepe Diokno. Sabi niya again, no cause is worthier than the cause of human rights. Human rights are more than legal concepts. They are the essence of men. They are what makes a man human. And so with that, thank you very much. No? Natapos na rin po ang another episode ng programang Ahensya de Consensya with Commission on Human Rights, Regional Office 9. Thank you so much for your time, for listening to our program. No? Kami naman po dito sa CHR, tuloy-tuloy din po yung serbisyo namin. You can reach us through our hotline, mobile hotline, for Globe 0916-672-7940. Again, for Globe 0916-672-7940. And for Smart naman, 0908-332-4519. Again, 0908-332-4519. Pwede rin po kayong bumisita, no? Dito sa sa office natin. Tumaga por sentro lang po, malapit lang sa Iglesia ni Cristo, no? So maraming salamat sa ating mga magigiting na radio technicians at sa ating production assistant din. Thank you so much. Magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing una at pangatlong Martes ng buwan ay kami, ang Commission on Human Rights, ang inyong kasama. Okay? Ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating Regional Director na si Attorney Judeline Macapili at sa lahat ng bumubuo ng CHR Regional Office 9, ako naman po si Mr. Daniel Paculanang, ang inyong Information Officer. Ang Ahensya de Consensya ay kasama niyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. DXA